Good morning po. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Kapag medyo maulan ay piliin ko rin ng makinig. Ayan. So yung mga bata ay meron pa silang teacher or tayo naman ay tuloy tayo sa ating lingguhang pag-aaral ng PCA. Ang title natin, pinamagatan natin ang paglilingkod. Siyempre, yung author nito, sa Pagkaban namin ni Jesus, ay yung nagtipon ng mga kalata. So, book server ito, ang title ay paglilingkod. Bago tayo matutuloy, tayo manalangin. Pagkiling Diyos, nagpapasalamat kami for this morning, Lord, for this opportunity na makapasaral ng iyong salita. Dalangin namin ang Panginoon, ikaw ang Diyos, ang magpapasa ng aming puso, ng aming isip, Lord, maging attentive sa iyong Panginoon sa pagkikisa sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, kung ikaw ang magsalita sa puso ng bawat salita amin. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang tao po bilang believers, kung tayo tumanggap sa Panginoon bilang mananampalataya, hindi po doon natapos yung pagtatawag sa atin ng Diyos. Kung hindi, tinawag ang bawat isa para sa isang katawan. Sa bahagi ng isang katawan, bawat iglesia, at bawat bahagi ay may espesyal or may natatanging gawain gagampanan. Ayan. So tayo yung mga yung mga officials, andun sila sa public service. Ayan. Dito sa paglilingkod. Ayan. So mga naglilingkod sila in public. Ayan. So sa ating Panginoon, yung naglilingkod sa ating Panginoon, hindi naman ito kumbaga, hindi public service. Ang tawag dito, ministry. Ayan. So, yung term na ministry is paglilingkod pala yun sa Diyos. Ayan. So, yung ministry, siyempre, minister, Akala nila, yung minister, yung pastor lang, yung Sunday school teacher, yung some leader, o yung mga nagbabahay-bahay. Akala nila sila lang yung mga minister. Ayan. Pero yung palang lahat ng tinawag ng Panginoon ay tinawag bilang maging mga tagapaglingkod. Ayan. Tinatawag din yung minister sa Tagalog ay ministro ba yun? Ministro. Ibig sabihin pala ng salitang ministro is tagapaglingkod. Ayan. Hindi pala yung tagamotos. Minister, sa Tagalog, ministro, sa Tagalog na mababang Tagalog ay tagapaglingkod. Ayan. Ngayon, tinawag tayo ng Panginoon, hindi pala taga-upo lang, kung hindi tagapaglingkod. Ayan. Sa aklat po ng Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, pinagkalooban niya kayo, niya ang iba maging apostol, ang iba ay maging propeta, ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor, at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglingkod sa katibayan sa katawan ni Kristo. Ayan. So, napansin natin, ito yung mga spiritual gifts. Ayan. May mga ministers, may mga may mga pastor, apostol, propeta, evangelista, guro, at yung iba naman ay sa banal na gawain inihanda ng Panginoon. So, makita natin, may specific sa taas, pero doon sa bandang baba, sa banal na gawain para sa ating Panginoon. Ayan. Everything na gagawin natin sa loob ng church ay ministry. Ayan. Kahit po taga-walis lang, that is ministry. Ayan. Kahit yung nag-abot ka lang ng tubig, that is ministry. Ayan. So, kung saan tayo tinawag, pagbasahin natin. Kasi yun yung ating ministry. Ayan. Sa aklat po ng Pedro 4:10,
bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakinabang ng lahat. So doon sa Pedro, ang sabi doon, ano ba yung kakayanan ng bawat isa ay kailangang gamitin hindi sa sarili niya kung hindi sa kapakanan ng bawat isa or sa kapakanan ng iglesia. Ayan. Kung saan tayo tinawag, paghusahin natin yung area na yon. Kasi yun yung ating ministry. Ayan. At iba't ibang kaloob ang ng mga mananampalataya, kaya ang iba rin naman ang ministry ginagampanan ng bawat iglesia. So yung bawat isa sa atin, tayo dito, may iba't iba tayong bahagi sa loob ng iglesia. Ayan. So nung tayo na-convert as a believer, tinawag din tayo bilang mga tagapaglingkod. Ayan. Sa aklat po ng Roma 12:6, tumanggap kayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang kaloob na iyan. Ayan. So, dito naman sa Roma, mahalaga na i-discover natin. Knowing yourself. I-discover natin yung ating sarili. Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Ano ba yung magiging bahagi natin sa loob ng iglesia? Kung mapapansin ninyo, dito sa mga talatang ito, hindi sinabi yung ano ba yung mapapakinabang ko sa loob ng iglesia. Kung hindi, ano yung magiging bahagi ko sa ikauunlad ng iglesia. Ayan. Kung mapapansin mo, every member, merong espesyal na kaloob. Ano ba yung part ko? Sa isang katawan, di ba? Meron tayo buong katawan na may buo, yung mga physical muna natin din na. May buo, may kilay, may mata, may ilong. Sa kamay naman, may kuko, di ba? May balat. Meron silang espesyal na ginagampanan. Lahat yun ay merong halaga. Imagine halimbawa yung balat, pinoprotect niya yung buong katawan. The largest organ is balat ng tao. Pinoprotect niya yung katawan natin in everything. Yung kuko, kung titignan natin, wala namang masyadong halaga, pero kung tanggalin mo siguro, mahihirapan ka, di ba? Yung kilay, hindi naman siguro walang nakasod ginagawa, pero kung tanggalin mo, maganda pa kaya itsura. Di ba? So every part, inilagay ng Diyos para sa ikabubuti ng katawan. Tama. Kung tinanggal mo yung paa, hindi makakagalaw ng maayos yung iglesia, di ba? Yung katawan, pag tinanggal mo ng isa kahit ng daliri, ito lang, hindi talaga sa full grip, kulang na tatatlo na, di ba? Yung mga believers, ganyan yung pagkatawag sa isang katawan ni Kristo. Pag nawala yung isa, may kulang. Diba? So every part, bawat isa, mahalaga. Kailangan ng iglesia. Ang sabi doon, sa ikabubuti ng iglesia. So everyone, kailangan ng church. So ngayon, ang natin lang bahagi dito is to discover yourself. Ako ba yung kuko, taga-kamot? Ako yung kilay, display. So dapat ma-discover natin kung ano yung ating bahagi sa loob ng iglesia. Kasi, pag hindi natin na-discover yon, hindi natin malalaman yung halaga natin. Hindi natin mabibigay yung trabaho natin. Hindi tayo magiging efficient. Para maging kapakinabang ang isang bahagi ng katawan, dapat siya ay nagpa-function. Ayan. Nakita niyo yung mga stroke patients. Di ba? May kamay siya, hindi makagalaw. So pag hindi natin alam yung part natin sa iglesia, ganun yung itsura. Yanika yung aming paa, nakaganon lang. Di ba? Yung hindi siya nagpa-function. So yung buong katawan, apektado ngayon. Kasi kung nakaganon yung paa mo, hihilahin ka ngayon, papunta dito. Eh kung yun naman kamay mo, hindi nakasagalaw, hindi mo magagamit. Iisa yun. Hirap na hirap. Kanan lahat yung gagamitin mo, di ba? Eh kung pareho,
So, paralyzed yun. Ang alagaan yun. So, ganun. Ganun ang isang church. Lahat ng bahagi ay may kanya-kanyang purpose kung bakit inilagay ng Diyos. Kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, ay mayroong dahilan yun. Inilagay tayo sa church because meron siyang dakilang layunin. Ano yung dakilang layunin? For God's glory. Siyempre. Yun yung unang-una. For God's glory. So, kailangan ma-discover natin yung ating sarili. Ayan. Dapat pala, kilala natin yung ating sarili. Ano ba yung bahagi ko sa iglesia? Ano ba yung bahagi ko? Ano ba yung pwedeng itulong ko? Or pwede kong gampanan sa loob ng iglesia? Kapag hindi mo kasi ganito yung thinking natin, parang i-exclude natin yung sarili ko. Ay, hindi naman ako bahagi dyan, kaya wala akong gagawin dyan. Pero if you claiming you're a church member, bahagi tayo. May part tayo sa loob ng iglesia. So, alamin natin kung ano yung bahagi natin sa loob ng iglesia. And that is ministry. Ayan, intro pa lang po. So, hindi pa tayo nag-uumpisa. So, yun yung ating pag-aaral sa buong, siguro abot ito ng next year, yung paglilingkod. Ayan. So, sa intro natin, alamin natin kung ano yung bahagi natin sa loob ng church. Kung sino ba talaga tayo, discover yourself. Ayan. Ang unang bahagi natin, ang tanong ay, ano ba ang ministry? Ano ba yung ministry? Ayan, ito yung first part. Ano ang ministry o paglilingkod? Ang ministry ay isang paggamit ng anumang kaloob ng Diyos sa akin upang maglingkod sa Kanya at sa Kaniyang kapwa mananampalataya maging sa ibang tao. At yung salitang Greek po na yon ay diakonos, na ang ibig sabihin ay maglingkod. So yung diakonos na Greek word, ang ibig sabihin pala nun ay maglingkod. Kaya doon sa mga churches, may makikita tayo, ito ika, diakono. Ito ika, elder. Yung palang diakono, ibig sabihin, from Tagalog naman yan, diakono. Pero yung Greek word na pinanggalingan niya is diakonos, na ang ibig sabihin ay maglingkod. Ayan. Pag sinabing diakono, ay maglingkod. Yun. So, pag narinig niyo yung word na yun, ibig sabihin sa English, servant. Ayan. So, tayo yung mga lingkod sa tatlong direksyon. May tatlong direksyon yung ating paglilingkod. Una po, kay Kristo. Pangalawa, sa mga Kristiyano. At pangatlo, sa ibang tao. So, yung ating service, yung ating ministry, tatlong bahagi. Kay Kristo, sa kapwa Kristiyano, then sa ibang tao. Ayan. Sa Acts chapter 1, verse 13 po, verse 3, yun po yung paglilingkod kay Kristo. So yung unang-una natin gagawin, yung first ministry natin, ay yung ibang ginagawa natin ay nakalulugod sa ating Panginoong Jesucristo. Yun agad yung question. Ano man yung ating gagawin, nakalulugod ba ito sa ating Diyos? Ayan. Tapos yung second is, sa mga Kristiyano, Hebrews 6:10. So, mayroon pala tayong pananagutan sa isa't isa. Every believers may pananagutan sa isa't isa. Ayan. So, hindi pwedeng walang pakialaman pala. Kasi ganito yon. Kapag yung ating daliri ay walang pakialaman, hindi pwede, Hindi pwede. Hahawak ka, bibitaw yung isa. Hindi siya magiging efficient, di ba? So, every Christian ay may pananagutan sa isa't isa. Then yung pangatlo, sa Mateo chapter 5 verse 13, sa ibang tao.
may pananagutan tayo sa ibang tao. Hindi lang sa loob ng church, hindi lang doon sa mga believers, maging doon sa mga unbelievers. Meron tayong pananagutan. Ayan. Kumbaga, yung ministry natin, hindi lang sa loob, sa labas meron din. Tapos yung naglilingkod tayo, sa tao ay may tatlong bahagi daw. Yung ministry natin sa tao, meron ding tatlong bahagi. Sa kanilang physical na pangangailangan, Matthew 25, chapter 25, verse 35 hanggang 36 hanggang 40. So makikita natin, yung paglilingkod sa tao, hindi lang spiritual na bagay. Brother, pag-pray kita, yes, good. Pero mas mabuti rin naman siguro kung may iaabot tayo. Hindi lang spiritual na bagay, katulad kahapon, punta ng Balangibang, hindi lang spiritual nila, may dala din silang spaghetti. So, hindi lang po spiritual, meron ding material. Ayan. Then pagdalawa, sa kanilang emotional na pangangailangan. Ayan. So, yung emotion ay bahagi na rin po ito ng needs ng tao ngayon. Dati kasi, pagkain, tirahan, pananamit, yun lang. Pero yung emotional, that is needs din pala. So kung nalulungkot yung iyong friend, pwede mong i-advise, pwede mo siyang i-counsel. Kasi, kung halimbawa, kung nagpabaya tayo, na tayo yung nasa sa ganung sitwasyon, magsisuicide na pala, sana ay napigilan, di ba? Emotional. Sana ay napigilan dahil nagsawalang tibo tayo, natuloy. Pero kung umimik ka sana, hindi natuloy. So that is emotional na pangangailangan. So yung emotional, may big part din po ito sa material na mga bagay or sa physical na bagay. Ayan. Then pangatlo, sa kanilang spiritual na pangangailangan, 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ayan. So, as a believers, may spiritual din pala tayong pangangailangan. Spiritual na pananagutan sa ating kapwa. Hindi para sasabihin natin, bahala kasi, pero naman punta mo. Hindi pala yun. We are liable or meron tayong pananagutan sa kanya. Ayan. Isipin ba yun? Na kung hindi mo sila pinaalalahanan ay pinanagutan mo sa akin ang kanilang mga dugo. Ayan. So, ibig sabihin, meron tayong bahagi sa bawat nakikita natin. Physical, emotional, and spiritual. Ayan. Ang laki pala ng ministry natin, di ba? Kasi yung race napakalaki. Kaya nga tinawag itong Great Commission sa lawang ng sakop. At bawat isa sa atin ay kabahagi ng ministry na ito. Walang exemption. Everyone. Bakit dapat maglingkod kung mag-ministry? Bakit nga kaya natanong natin, brother, ikaw lang naman nandiyan, ikaw na lang, hindi pala. Bakit kailangan kayang mag-ministry? Sa tingin ninyo, bakit? May idea. Bakit kaya kailangan mag-ministry? Ay, tulog na sila. Malamig ang panahon Ito po ay eternal na plano ng Diyos para sa mga Kristiyano. So yung unang-una, kung bakit kailangan mong maging involved sa ministry? Kasi ito yung plano ng Diyos. Sa Pilipos, chapter 4 ba yun? Pinili ko na kayo bago palalangin ang sanlibutan at itinalaga sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, walang pa tayo. Yung ating calling, ando na. Yung ating ministry, ando na. Wala pa kayo dyan, di pa kayo pinapanganak. Tinawag na kayo. Tinawag na tayo ng Diyos for this ministry. So, ibig sabihin, kung ganyan yung pagkatawag natin, so hindi natin pwedeng tanggihan ang ministry.
Ayan. Hindi sabi, hindi pwede sabi, brother yun, o pastor, kayo na lang dyan, dito na lang kami. Hindi pa lang pwede. Kasi, ito yung pagkatawag sa atin, ito yung design ng Lord. So, kung hindi tayo mag-ministry, hindi natin magagampanan yung design sa atin ng Lord. Nung youth fellowship din, kumbaga, na yung pag-ika, yung isang bagay, ay hindi mo ginamit sa kanyang purpose, pwede siyang masira o mawala ng halaga. Ganon din tayo. Kasi tinawag tayo for this ministry, kung hindi natin magampanan, pwede tayo maging useless. Diba? Diba? Bumili ka ng iPhone Pro Max. Diba? 17 ba yun yung pinaka-latest? Pagkatapos tinago mo sa bakol, mahal mo kasi napakaganda. After 10 years, may halaga pa kaya yun? Gaano man kahalaga yung ating ministry. Kung hindi natin gagawin, pagdating ng panahon, it's become useless. Pwede tayong sayang, natapos yung 60 years ko, wala akong nagawa. So, baka ng iPhone Pro Max, itinago ng 10 years, sayang! Kung ginamit sana, napakinabangan. Di ba? Ganon. So, hindi na yung eternal na plano ng Diyos. So, yung una natin dito, kung bakit kailangan natin mag-ministry, kasi ito yung God's design. Dito tayo dinisenyo ng Panginoon. Hindi pwede tumanggi. Ayan. Ang Kristiyano ay nilikha para maglingkod. Ephesians chapter 2 verse 10. Pakibasa po. Ephesians chapter 2 verse 10. Chapter 2 verse 10. Tayo po ay tinawag para maglingkod. Nakita niyo na po? Amen. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At ang pagkipatisa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Diba? Yung ating calling from eternal. Noon pa man. Kung tutuloy-tuloy mo ang buong pinagkason, sabi doon, bago palalangin ang sanlibutan. It's God's design. Diba? Yun yung ating calling. Hindi pwede natin tanggihan. Hindi natin pwede hindi gawin. Then, padalawa, ang Kristiyano iniligtas para maglingkod. 2 Timothy chapter 1 verse 19. Ayan. Kita mo doon kanina, tinawag tayo ng Diyos para makipag-isa kay Kristo para maglingkod. So sa Timothy naman, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Amen. 2 Timothy verse 9. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga napastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. What verse 9? So makikita natin, tayo tinawag ng Diyos para maglingkod. Iniligtas tayo ng Diyos. Yung dati nating kalagayan, di ba tayo makasalanan? Yung ating dating kalagayan. And because of that sin, we are hopeless. Papunta na sa atin ng impyerno. Yung ating kalagayan. Ngayon, nung tinawag tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti, para maglingkod. So, yung hiniligtas tayo ng Diyos is hindi lang para iligtas ka, kundi para gamitin ka ng Diyos para may maligtas din. Ayan. Then, ang bawat Kristiyano ay tinawag ng Diyos sa 1 Peter chapter 2, verse 9, para maglingkod. Ayan. We are called to be a minister. Ayan. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod.
Wala naman sigurong tinawag or walang nasulat na tinawag para umupo. Kasi everybody is a servant of Christ. Kung mapapansin niyo yung Great Commission, ay ang sabi doon sa Great Commission, humayo kayo sa sanlibutan, gawin niyong alagad ko, bautismohan niyo sila sa ngalan ng mga anak at ng Espiritu, gawin niyo sa mga alagad ko, ang sumunod doon, turuan silang sumunod sa akin. Ibig sabihin, yung ministry talaga, doon ang punta. Yung bawat isa sa atin ay to be Christ's servant or to be yung alagad ni Kristo. Ang Kristiyano ay pinagkalooban ng spiritual na kaloob, yung binasa natin. May mga spiritual gifts tayo. Brother, parang wala naman akong gift. Kayo lang ang meron, kaya kayo na lang doon. Hindi po ganon. Lahat po meron gift ang Panginoon. Kasi it's God's design. Meron talaga tayong gift kung ano man yung ating regalo ng Diyos sa atin, kung ano man yung ating kakayanan ibinigay ng Diyos, it's for God's glory. At ibinigay ng Diyos ayon sa ating kakayanan. That is a gift of God. Ayan. Ang Kristiyano ay inutusang maglingkod sa Matthew chapter 20, verse 28. Yan yung Great Commission. Ang Kristiyano ay inihanda para maglingkod. Ephesians chapter 4, verse 11. Binasa natin kanina. Kailangan ng Iglesia ang paglilingkod kay Kristo. Ang Kristiyano ay may tunay na pananagutan sa paglilingkod. Romans chapter 14, verse 12. Pakibasa po. Chapter 14, verse 12. Kaya bawat isa sa atin ay magbibigay spirit sa Diyos. 14, 12. Yun yan lang. So, required talaga na kung ano yung ibinigay sa atin na kakayanan ng Lord, ipagsusulit natin ito. So, kung kunti yung kakayanan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kunti yung isusulit natin. Pero kung binigyan ka ng malaking ability ng Panginoon, napakalaking bagay na isusulit natin sa ating Diyos. So, huwag nating pababayaan yung mga spiritual gifts natin. Kung yung pag-awalis yung gift natin, di konti lang yung isusulit natin sa Diyos. Kumbaga, Panginoon, dahil nagawa kong mabuti yung aking pinagagawa mo sa akin. Si Paul, siya lang yung nakapagsabing, ako'y iaalay na nagawa ko na ang lahat. Ibig sabihin, it is finished. Ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, tetelestai ba yun? Yung natapos na, naganap na. Si Paul, natapos niya. Tatanggapin niya na yung gantimpala. Diba? So yung kanyang trabaho, natapos niya, masayang masaya siya, graduate na siya, natapos ko na. Si Pablo lang yung nakapagsabi, diba? Na natapos na. Kumbaga, masayang-masaya siya. Kasi alam niya sa dulo, pag nagsulit siya sa Panginoon, tatanggapin niya na yung corona na para sa kanya. At yung gift natin, yung mga spiritual gift natin, yun yung ipagsusulit natin sa Diyos. Ang sasabihin siguro, hoy, ano yung iyong gift? Pinag-usay mo ba? Nagamit ba? Kasi yung gift ay hindi lang po yun, kailangan natin yung i-develop, kailangan natin gamitin. Naalala niyo yung 10, yung salaping pila na pinagkaloob? Diba? Yung iba nag-increase, yung isa hindi, naghalit doon sa hindi nag-increase. So, i-develop natin, pag-uusahin natin, kung ano yung spiritual gift natin, gamitin natin sa paglilingkod. Paano ko tutuklasin ang aking ministry? Ayan. So, paano kaya natin tutuklasin yung ating ministry? Sa Romans chapter 12, verse 1 to 8, medyo mahaba po yun. Paano natin malalaman yung ating spiritual gift? Ito yung una. Ialay ang ating sarili. Yun yung ating unang gagawin. Ialay ang ating sarili as a living sacrifice. Mahirap yun, di ba? Kasi ganito, tayo dati, napapunta na sa
iniligtas, nagkaroon ng silbi. Diba? Dating basura na sana, susunugin na. Nagkaroon pa ng silbi. So ngayon, yung unang-unang bahagi natin, ialay yung ating sarili as a living sacrifice. Ialay yung ating sarili. Yung first ministry natin sa ating Panginoon. So ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, kailangan natin itanong, nakalulugod ba ito sa Diyos? Kahit yung ating sasabihin sa ating kapwa, i-relay natin ang mga balita, itanong muna natin sa ating sarili, nakalulugod ba ito sa Diyos? Because your first ministry is ialay ang inyong sarili sa Diyos. Nagluluto man tayo sa ating bahay. Ayan. Dapat yun ay nakalulugod sa Diyos. Yung murmuring baga, galit na galit dun ang Panginoon. Yung mga Israelites kung bakit walang nakarating dun sa lumang pangako kung hindi yung second generation kasi mareklamo sila. So, kailangan pala, yung ating gagawin is acceptable to God. Ano man yun? Magtatrabaho tayo, magsasalita tayo, may alay natin yung ating sarili sa Diyos. Padalawa, iwaksi ang mga kasalanan. Yung mga alam natin, alam mo naman sa puso mo na mali ang isang bagay, kalimutan na natin yun. Huwag na natin gagawin pala. Sa isip pa lang, alam mo nang mali. Kung yun yung sa pagpatay pala, pag ikaw ay yung planado, tapos nangyari yung krimen, ang either na punishment doon ng batas natin is double murder or yung multiple murder or massacre. Samantalang isa lang yung pinatay. It's because planado. So yung alam nating mali sa isip natin, huwag na natin gagawin. Iwaksin na natin ang kasalanan. Kahit sa isip pa lang, tanggalin na natin. Patatlo, suriin natin yung ating kakayanan. Everyone, meron tayong mga talento. Meron tayong pwedeng magawa, and that is your ministry. Ano ba yung pwede kong magawa para sa church? Yun yung ministry natin. Hindi natin kailangan humanap, kundi ang tanongin natin, ano ba yung kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon at magamit ito sa Kanyang iglesia at sa Kanyang kapurihan. Tapos, makipagtulungan sa ibang mananampalataya. Ayan. Help others believers. Yung ibang nagbi-ministry. Halimbawa, may mga humahayo, pwede na tayo maging kabahagi. Either sumama tayo, o kahit magbigay tayo siguro ng panggas, part na rin ng ministry yun. Diba? Kumbaga, kung ano yung ating pwedeng magawa, pwede nating maging bahagi. Kasi, kailangan yung iglesia, lahat tayo ay nagiging kabahagi. Nagpa-function ba? Its member, nagpa-function siya. Ngayon, kung hindi tayo nagiging kabahagi ng gawain, kasi sayang yung kanina natin pinag-uusapan, sayang. O kaya katulad nung na-stroke, paralyzed. Diba? So, each member kailangan maging kabahagi ng gawain ng iglesia. Ang bawat isa ay mahalaga. Ayan. Yung ano itong tawag dito? Yung pagkapantay-pantay. Ang bawat member ay mahalaga. Hindi pwede natin sabihin, ay naku, yan lang naman yun. Hindi pala yun. Yung halaga ng ating tagapagturo at halaga nung nasa dulo is the same. Magkaiba sila ng function sa loob ng church. Pero parehas silang kailangan sa loob ng church. Kahit yung tagawalis, same as ministry ng tagapagturo. Kasi parehas sila bahagi ng iglesia. So, pahalagahan natin ang bawat isa. Tatapusin na natin ito. Then, yung tatlo, yung huli pala, kailangan natin ang isa't isa. We need each other. Kailangan natin may fellowship. Ito, katulad nito. Tapos gamitin natin yung ating mga kaloob. Ito na yun. Yung mga spiritual gifts natin. Natural gifts, spiritual gifts, meron tayo nun. Kailangan magamit ito for God's glory. So, kung kayo may tanong,
next Sunday na po or next meeting na tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga bagay, sa mga katotohanan aming natunghayan. Lord, dalangin namin na Ikaw, Diyos, ang gumawa sa aming buhay, sa aming puso, Lord. Lord, nais namin ialay ang aming sarili sa iyo, Lord, as a living sacrifice. Dalangin din namin, Panginoon, tulungan mo kaming magawa ng mga bagay na ito sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Lord, salamat po, Diyos, sa pagiging kabahagi namin sa Iglesia. Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.